Noong January 18, 1983, tahimik na pumasok ang gitarista ng Van Halen na si Eddie sa Westlake Recording Studio. Bit-bit lang niya ang kanyang gitara at isang bote ng beer. Wala siyang ideya na sa loob lamang na susunod na 20 minuto ay makakalikha siya ng isa sa pinakasikat na guitar solo sa kasaysayan ng musika. Ang mangyayari sa studio na yon ay tuluyang magbabago sa tunog ng pop at rock music magpakailanman. Pero mas nakakagulat pa ang kanyang ginawa. Yan ay ang bagay na tinanggihan ni Eddie Van Halen pagkatapos niyang lagyan ng guitar solo ang kantang Beat It. Nag-alok si Michael Jackson ng $1,000,000, ngunit 4 na salita lang ang isinagot ni Eddie, mga salitang ikinabigla ng buong industriya. Nagsimula ang lahat 3 araw bago yon. 1 linggo ng hapon, nasa bahay si Eddie sa Los Angeles, abala sa paggawa ng bagong materyales para sa banda nila na Van Halen. Sa mga panahon na yon ay nasa tuktok na rin sila ng tagumpay. Ang kanilang album na Diver Down noong 1982 ay naging platinum hit. At si Eddie ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na gitarista sa buong mundo. 27 taong gulang pa lamang siya noon at tila nasa kanyang mga kamay ang buong mundo ng rock music. Nang biglang may tumawag sa telepono at halos hindi niya nga ito pansinin, abala kasi siya noon sa pag-eksperimento ng bagong guitar effect. Isang tunog na kalaunan ay magiging bahagi ng kanyang signature style. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya para sagutin ang tawag. Sa kabilang linya, isang pamilyar at respetadong boses ang nagsalita. Si Quincy Jones, ang alamat na producer na nakakatrabaho sina Frank Sinatra at Ray Charles, at siya ring producer ng bagong album ni Michael Jackson. Sa una, inakala ni Eddie na biro lang yon, marahil inisip niya na isa sa kanyang mga kabanda ang nanloloko sa kanya. Kaya naman ang sagot ni Eddie, "Yeah, right. Ako naman ito, si Pope." Pabirong sagot niya habang halos ibaba na ang telepono. Ngunit seryoso ang boses sa kabilang linya. Kaya ang sagot ni Quincy, "Eddie, hindi ito biro. Ginagawa namin ang bagong album ni Michael Jackson. May kanta kami na kailangan lagyan ng guitar solo. Isang bagay na ikaw lamang ang makakagawa. At si Michael mismo ang humiling na ikaw ang tumugtog." Biglang nagbago ang mukha ni Eddie dahil parang totoo nga ang sinabi ng kanyang kausap. At tila masyadong profesional para maging isang prank call. Kaya ang tanong ni Eddie sa kanyang sarili at halatang naguguluhan na, hindi ba talaga ito biro? Gusto nga ba ni Michael Jackson na tumugtog ako para sa album niya? Dahil magkaiba ang kanilang mundo. Ang Van Halen ay simbolo ng matigas at rebelding hard rock, samantalang si Michael Jackson ang pinakamalaking pop star sa planeta. Dalawang magkaibang estilo, dalawang magkaibang mundo. Ngunit sa loob ng ilang araw, magsasalubong ang dalawang alamat na ito. At mula roon ay mabubuo ang isang kanta na hanggang ngayon ay kinikilala bilang isa sa pinakamahalagang awitin sa kasaysayan ng musika. Ang title ng kanta ay Beat It. You better do what you can. Wanna see no blood, don't beat it. Beat it. You got it, Eddie. Eddie. Paliwanag ni Quincy Jones kay Eddie Van Halen sa telepono. Rock song ito, Eddie. Gusto ni Michael Jackson na ipakita sa buong mundo na walang hangganan ang musika. Kaya kailangan namin ng guitar solo na magpapanganga sa mga tao. Makakapunta ka ba sa Westlake Recording Studio sa Martes? Napatingin si Eddie sa hawak niyang beer at sa kanyang gitara. Wala siyang session noon. Wala ring tour schedule ang Van Halen. Kaya wala siyang dahilan para tumanggi. Sure, simpleng sagot niya. At anong oras? 12:00 ng hapon, sabi ni Quincy, bago ibaba ang tawag. Pagsapit ng Martes, dumating si Eddie sa studio, sakay ang luma at halos wasak niyang sasakyan. Hindi niya nga din sinabi sa kanyang mga kabanda kung saan siya pupunta. Hindi niya rin tinawagan ang kanilang manager. Kinuha lang niya ang paborito niyang gitara, ang tanyag na Frankenstrat, ang pulang gitara na may puti at itim na guhit na siya mismo ang bumuo. Pumasok siya sa studio na parang ordinaryong jam session lang ang pupuntahan niya. Hindi niya alam ay ilang linggo nang naghahanap si Michael Jackson ng gitarista para sa kantang ito. May ibang gitaristang tinatawagan, may humihingi ng sobrang laking bayad, may ayaw maiugnay sa isang pop record, may iba namang hindi man lang sumagot.
Ngunit ang taong kusang pumasok sa pintuan ng Studio 3 ay si Eddie Van Halen. Pagpasok niya, naroon mismo si Michael Jackson at nagwikang, "Eddie Van Halen, salamat sa pagpunta." Kinamayan siya ni Eddie at bahagyang ngumisi. Pinatugtog ni Quincy Jones ang kanta. Umalingaw-ngaw sa studio ang Beat It. Tahimik na nakinig si Eddie. Maganda na ang kanta, solid ang bassline, eksakto ang drums, makapal ang energy. Pero napansin niya agad ang isang bagay, may bakante pa sa gitna ng kanta. Isang puwang na naghihintay ng pasabog. Nang matapos ang tugtog, tumingin siya kila Quincy at Michael. Saan niyo gusto ang solo? Itinuro ni Quincy ang bahagi na malapit sa 2 minuto ng kanta. Kaya ang sagot sa kanya, dito, mga 30 segundo ng purong apoy. Tumango si Eddie, sinaksak niya ang gitara sa amplifier at humigop ng beer. At binitawan ang 5 salitang naging alamat sa studio. "Okay, let me just play." Walang sheet music, ensayo, walang mahabang preparasyon, walang planong gumawa ng 10 take. Si Eddie Van Halen lang at ang kanyang gitara. At ang sumunod, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang tumugtog. Lumapat ang kanyang mga daliri sa fretboard na parang may sariling isip. Ang solo ay hindi lang teknikal, may damdamin, galit, saya, kalayaan at tapang. Naroon ang sikat niyang tapping technique, ang matinis na harmonic squill. Naroon din ang wild dive bump gamit ang tremolo bar. Lahat ng imbensyon niya sa gitara ay isiniksik niya sa loob ng 30 segundo. Sa isip ni Eddie, wala siya sa studio. Hindi ito tungkol sa pagkabilib kay Michael Jackson. Hindi tungkol sa pera, hindi rin tungkol sa pangalan. Ito ay ang pag-uusap ng kanyang puso at sa musika. Nang matapos siya, ay biglang tumahimik ang buong studio. Nakatitig si Quincy Jones sa mixing board. Si Michael Jackson naman ay nakatakip ng kamay sa bibig at kung titignan mong mabuti, tila may luha sa kanyang mga mata. Ang sound engineer tumigil sa pagsusulat, nakatulala lang siya, nakabitin ang kamay sa ibabaw ng mixing console. Dahan-dahan dumilat si Eddie at sinabing, "Okay na ba yun? Gusto niyong ulitin ko?" Dahan-dahang umiling si Quincy at sumagot ng, "Eddie, perfect yun. Isang take lang yun ah." "Yeah," sagot ni Eddie. Habang inaalis ang kable ng gitara, "May iba pa ba kayong kailangan?" At mahinang salita ni Michael, "Eddie, kahanga-hanga yun dahil iyan mismo ang kailangan ng kanta." Ngumiti lang si Eddie Van Halen at sumagot, "Cool, masaya ako na nakatulong." Ngunit ang susunod na nangyari ay ang mas ikagugulat ng lahat dahil naglabas si Quincy Jones ng kontrata. "Okay Eddie, pag-usapan natin ang bayad. Magiging napakalaking hit nito. Bibigyan ka namin ng royalties, porsyento sa album at malaking payment." Tumigil si Eddie, tinaas niya ang kamay at mariing sinabing, "Ayoko ng pera." Dito ay muling nanahimik ang buong silid. Pero ibang klaseng katahimikan na ito. Hindi paghanga, kundi pagkalito. "Ano?" Yan ang tanong ni Quincy sa kanya. "Ayoko ng bayad," ulit ni Eddie. "Gusto ko lang tumugtog at masaya naman." Nakatingin sina Michael, Quincy at ang engineer dahil tila parang may nagsalita ng wikang walang nakakaintindi. "Eddie," maingat na sabi ni Quincy, "magiging napakalaking kanta nito. Dapat mabayaran ka." Umiling si Eddie. "Hindi, ginawa ko ito dahil cool pakinggan at saka hindi ko kailangan ng credit." Lumingon ang lahat sa kanya. "At kung gusto nyo, huwag nyong ilagay ang pangalan ko." Lumapit si Michael Jackson kay Eddie Van Halen at sinabing, "Eddie, parang hindi tama yan. Nakalikha ka ng isang bagay na hindi malilimutan. Dapat makilala ka. Dapat mabayaran ka." Pero kalmadong sagot ni Eddie, "Look Michael, tinawagan mo ako dahil kailangan mo ng tulong para sa vision mo. Tinulungan kita. Tapos na yon." Sabay ngisi. Dagdag pa nito, "May sarili akong banda, may sarili akong mundo. Ginawa ko to dahil masaya." Pagkatapos ay sinabi ni Eddie ang linyang tumatak sa lahat ng nakarinig, "Kapag tinanggap ko ang pera, magiging trabaho na ito. At ayoko na maging trabaho ang musika." Pero sinubukan pa rin ni Quincy na kumbinsihin siya. "Kahit pangalan mo lang ang ilagay namin sa credits." Dito ay napaisip si Eddie Van Halen ng ilang segundo. "Okay, pwede na yon," ang kanyang tugon. Ngunit agad niyang dinugtungan pero hindi pa rin nakukuha ng kahit isang sentimo. At ganun lang kabilis lumabas si Eddie Van Halen sa studio. Halos 20 minuto lamang matapos siyang dumating. Sumakay siya sa kotse at umuwi. Para sa kanya ay isa lamang yung ordinaryong araw. Isang simpleng jam session. Wala siyang ideya na ang ginawa niya ay magiging isa sa pinakamatunog na guitar solo sa kasaysayan ng musika.
Habang binabaybay niya ang Sunset Boulevard, nagsindi siya ng sigarilyo at binuksan ng radyo. Pinatugtog ang kanta ng Van Halen na Jump. Napangiti siya ng bahagya. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang purong kasiyahan. Hindi dahil sa pera, papuri, o kahit sa kasikatan, kundi dahil tinawag siya para gawin ang bagay na pinakamamahal niya. At nagawa niya yon ng buong puso. At para kay Eddie, sapat na yon. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa na si Valerie Bertinelli. Saan ka galing? Tanong nito. Kaswalang na kumuha si Eddie ng beer sa rep. May session lang ako kay Michael Jackson. Nanlaki ang mata ni Valerie. Si Michael Jackson? Eddie, napakalaking bagay niyan. Ngumisi lang si Eddie at nagkipit balikat. Masaya naman, yon ang mahalaga. Nang ilabas ang Beat It noong Pebrero 1983, sumabog ito sa buong mundo. Umabot ito sa number 1. Ang album na Thriller ay naging pinakamabentang album sa lahat ng panahon. Ang guitar solo ni Eddie Van Halen ang naging alamat. Ang lahat nga ay gustong malaman kung sino ang tumugtog. Nang malaman ng publiko na si Eddie iyon, marami ang hindi makapaniwala. Isang hard rock guitarist sa kanta ng pinakamalaking pop star sa mundo. Parang pinagsama ang dalawang mundong dating imposibleng magsama. Ngunit mas ang kinagulat ng industriya ay ang isa pang balita na hindi tumanggap ng bayad si Eddie. Nalito ang mga record executive na patulala ang ibang musikero. Paano mo tatanggihan ang perang maaaring umabot sa milyong-milyong royalties? Maging ang mga kasama niya sa banda ay napatanong. Ayos ka lang ba? Biro ngunit seryosong tanong ni David Lee Roth. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang pinalampas mo? Kalmado lang si Eddie na sumagot. Wala akong pinalampas. Hindi ko naman hawak yun sa simula pa lang. Tumutog lang ako ng gitara ng 20 minuto. Masaya na ako na natapos ang kwento. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Dahil sa pagdaan ng mga taon, halos bawat interview ay iisa ang tanong sa kanya. Bakit mo tinanggihan ng bayad? Bakit hindi ka nakipag-negotiate? Nagsisi ka ba? At palagi ring pareho ang sagot niya. Hindi pera ang dahilan ng musika. Kung tinanggap ko ang bayad, mababago ang dahilan kung bakit ko iyon ginawa. Ginawa ko yon dahil humingi ng tulong sina Quincy at Michael at mukhang magandang challenge. Sa oras na gawing pera ang lahat, nawawala ang sining at nagiging transaksyon na lang. Ngunit may bahagi ng kwento na matagal niyang hindi kinikwento sa publiko. Noong 1991, 8 taon matapos ang session ng Beat It, dumaan si Eddie sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Dahil ang relasyon nila ni Valerie Bertinelli ay unti-unti nang gumuho. Lumalalim ang problema niya sa alak. May tension din sa loob ng banda. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, pakiramdam ni Eddie Van Halen ay nawawala siya sa sarili. Pakiramdam niya ay wala na siyang direksyon. At sa mga oras na yon, biglang tumawag sa kanya si Michael Jackson. Matagal na silang hindi nag-uusap. Narinig daw ni Michael Jackson sa industriya ang pinagdaraanan ni Eddie. Kaya ang sabi ni Michael sa kanya, Eddie, nabalitaan kong mabigat ang pinagdaraanan mo. Gusto lang kitang kamustahin. Nagulat si Eddie. Eto, humihinga pa naman ako, pero mahirap. Tumahimik si Michael sa kabilang linya bago nagsalita. Naalala ko pa rin ang ginawa mo para sa akin noong 1983. Hindi mo kailangang tumulong noon. Hindi mo alam kung sisikat ba ang kanta. Pero pumunta ka dahil humingi ako ng tulong at napakahalaga noon sa akin. Nagpatuloy si Michael. Itinuring mo akong kapwa musikero, hindi popstar na naghahanap lang ng gitarista para magmukhang cool. Tinrato mo ang musika ng may respeto. Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Eddie. Sa mga panahon na yon, pakiramdam niya kasi wala na siyang silbi. Pakiramdam niya nawawala na ang dahilan ng lahat. Ngunit naroon ang pinakamalaking bituin sa mundo. Tumatawag para pasalamatan siya sa isang bagay na ginawa niya ng 8 taon ang nakakaraan. At sa sandaling iyon, naalala ni Eddie kung sino siya. Michael, mahinang sabi ni Eddie Van Halen habang bahagyang nanginginig ang boses. Hindi ko naisip na malaking bagay yon. Sandaling natahimik ang kabilang linya pagkatapos sumagot si Michael Jackson sa paraang hindi malilimutan ni Eddie. Yan mismo ang dahilan kung bakit naging malaking bagay yon. Ginawa mo yon sa tamang dahilan at hindi ko kailanman malilimutan. Kung kailangan mo ng kahit ano talaga, tawagan mo ako. Dahil ang ibinigay mo sa akin nung araw na yon ay hindi lang isang guitar solo. Ibinigay mo sa akin ng respeto. Ibinigay mo sa akin ang pagtanggap ng rock world. At wala kang hiningin kapalit. Nanahimik si Eddie.
dahil hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Para sa kanya noon, simpleng session lang iyon, isang mabilis na pabor sa kapwa musikero. Ngunit para kay Michael, iba pala ang kahulugan nun. Sa panahong maraming tumanggi, maraming nagpresyo at maraming nagduda, isang tao ang dumating nang walang hinihiling na kapalit, at ang taong iyon ay si Eddie Van Halen. May ilang segundong katahimikan sa linya. Naririnig ni Eddie ang mahinang paghinga ni Michael. Ramdam niyang maingat nitong pinipili ang mga susunod na sasabihin. Eddie, alam ko ang pakiramdam ng nawala. Alam ko ang pakiramdam kapag ang bagay na pinakamamahal mo ay unti-unting naglalaho. Pero nung araw na yon sa studio, pinaalala mo sa akin kung bakit natin ito ginagawa. Hindi ito tungkol sa charts, hindi ito tungkol sa pera o sa kasikatan. Ito ay tungkol sa 20 minuto na kung kailan nawawala ang lahat ng problema at musika lang ang natitira. Huwag mong kalimutan yon, Eddie. Pagkatapos nun ay parang tumigil ang mundo ni Eddie Van Halen sa mga salitang iyon. Matagal na panahon na rin mula nang may magsabi sa kanya ng isang bagay na tumama diretso sa kanyang puso. Sa dami ng problema niyo noon, bisyo, gulo sa pamilya, tensyon sa banda, nakalimutan niya na kung bakit siya nagsimulang tumugtog ng gitara. Nakalimutan niya ang batang lalaking nangarap lang noon. Nakalimutan niya ang saya ng unang nota o ang pakiramdam ng malaya siya habang tumutugtog. Ngunit sa isang tawag mula kay Michael Jackson, bumalik ang lahat. Biglang bumalik ang alaala niya. Ang araw sa Westlake Recording Studio noong 1983. Ang simpleng pagpasok niya sa studio, ang beer sa kamay, gitara sa balikat, at walang pressure na pakiramdam. At ang linyang binitawan niya noon, "Okay, let me just play." Naalala rin niya kung paano gumalaw ang mga daliri niya sa fretboard. Ang mabilis na tapping, matinis na sigaw ng harmonic, bagsik ng tremolo bar, himig na parang may sariling buhay. At ngayon, matapos ang 8 taon, saka lang niya lubos na naunawaan kung bakit yon naging espesyal. Minsan, ang mga bagay na ginagawa natin nang walang kapalit, iyon pa pala ang may pinakamalaking halaga. Ang simpleng pabor na akala mo ay maliit lang, maaaring magbago ng buhay ng iba. Ang sandaling akala mo'y ordinaryo, maaaring maalala habang buhay ng isang tao. At para kay Michael Jackson, hindi lang solo ang ibinigay ni Eddie noon. Dahil binigyan siya nito ng tulay papunta sa ibang mundo. Binigyan siya nito ng kredibilidad sa rock scene at kumpiyansa na kaya niyang lampasan ang mga hangganan ng genre sa musika. Minsan, sapat na ang isang tawag mula sa taong minsan mong tinulungan para maalala mo kung sino ka talaga. Pagkababa ng telepono ng gabing yon, matagal na nakaupo si Eddie Van Halen sa katahimikan. Ngunit may isang bagay siyang muling naramdaman, bagay na ilang buwan nang nawawala sa kanya. Yan ay ang pag-asa. Sa gitna ng pagkalugmok, pagod at pagdurusa sa sarili, muling sumiklab ang munting apoy sa kanyang puso. At ang apoy na yon, sinindihan ng isang tawag mula kay Michael Jackson. Lumipas ang mga taon, noong 2009, pumanaw si Michael at nayanig ang buong mundo. Mga tagahanga, kapwa-artista at buong industriya ng musika ay nagluksa sa kanyang pagkawala. Isa sa labis na nasaktan ay si Eddie Van Halen. Sa kanyang inilabas na pahayag, sinabi niya, "Hindi ako makapaniwala, isa siyang mabait at tunay na tao at dito nawalan ng isang tunay na artist ang mundo." Pero sa kalaunan, sa mga pribadong panayam sa kanya, may mas malalim pa na ibinunyag si Eddie tungkol sa tunay na epekto ni Michael sa kanyang buhay. Sa isang interview noong 2015 ay umamin si Eddie ng isang mabigat na katotohanan. Ang sabi niya, "Nung tumawag si Michael sa akin noong 1991, iniisip kong tumigil na sa musika. Dahil pakiramdam niya noon, ang lahat ay umiikot lamang sa pera, kasikatan at drama ng industriya. Nakalimutan na niya kung bakit niya unang hinawakan ng gitara. Nakalimutan niya kung bakit siya nangarap o kung bakit siya tumutugtog. At doon muling pumasok sa eksena si Michael Jackson. Pinaalala niya sa akin, sabi ni Eddie, na mahalaga ang solo ko sa Beat It. Hindi dahil sa perang pwede kong kinita, kundi dahil sa kahulugan nito. Hindi dahil sa royalties, kontrata, o sa pangalan sa credits, kundi simbolo iyon ng purong paglikha. 2 artist na gustong gumawa ng isang magandang bagay. Walang agenda, kapalit at drama, kundi musika lang." Napahinto si Eddie sa interview na yon. Tila bumalik sa isip niya ang nakaraan nung tinatawagan siya para sa kantang Beat It. Pagkatapos ay sinabi niya ang linyang tumama sa maraming tao. Ang tawag pala na yon ay ang nagligtas sa buhay ko, pero hindi ko yon napansin at hindi ko na siya napasalamatan. Tinanong siya ng interviewer kung nagsisi ba siya na hindi niya tinanggap ang pera sa Beat It. Ngumiti si Eddie at sumagot, "Kahit isang segundo, hindi."
Ang solo na yon ay nagbigay sa akin ng mas mahalagang bagay kaysa pera. Ibinigay nito sa akin ang integridad. Sa tuwing may nagtatanong sa akin tungkol doon, masasabi kong ginawa ko yon dahil mahal ko ang musika. Ilang tao ba ang kayang sabihin yon tungkol sa pinakasikat nilang nagawa? Mas mahalaga yon kaysa anong royalty check. Yan ang tunay na kwento ng Beat It guitar solo. Hindi tungkol sa mga notang tinugtog niya, kundi sa desisyon niyang ginawa pagkatapos. Desisyong ikinalito ng industriya, ngunit naging inspirasyon sa maraming artist sa buong mundo. Desisyong nagsasabing may mga bagay na higit na mahalaga kaysa pera, at isa na roon ang tunay na musika. Hanggang dito na lamang po, mga tropa, mga kaibigan. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.